Si Eloy ay kasalukuyang 20 taong gulang na babae. Single, pero hindi available. Mas gusto niya ang kanyang pag-iisa kaysa sa lahat at hindi niya gaanong gusto ang mga tao. Palaging sinasabi kay Eloy na kakaiba ang estilo ng pananamit niya mula pa noong bata siya. Tumanggi si Eloy na bumili ng mga branded na damit at nagsuot ng damit na nakikita niya sa ukay-ukay o sa palengke. Dahil ayon sa kanya, bakit gumagastos ng pera sa damit kung magagamit mo ito sa pagbili ng pagkain? Walang alinlangan. Mahilig sa pagkain si Eloy. Ito ay kakaiba para sa mga taong nakapaligid kay Eloy. Bakit? Well, for one, si Eloy ay pinanganak mula sa isang mayamang pamilya. Hindi man lang makakaapekto sa bank account ng kanyang pamilya kung bumili siya ng branded at designer na damit. Malaki ang kinikita ng kumpanya ng kanyang ina to the point na mapakain nila ang buong bansa kung gugustuhin nila. Bagamat iyon ay isang mabait na gawain, kailangan pa nilang tustusan ang kanilang mga sarili upang gawin nila ang kanilang mga bahagi bilang isang mamamayan sa pamamagitan ng pagiging mabait at matulungin sa lahat. Tumutulong sila sa mga nangangailangan at mabait sila sa mga karapat-dapat dito. Lumaki si Eloy na may magandang pamilya. Siyempre, lumaki din siyang mabait at maganda. Siya ay hindi eksakto tulad ng mga tao, ngunit iyon ay hindi nangangahulugan na siya ay bastos at hindi ginagalang ang mga ito. Nakikipag-usap lang siya sa kanila kung kinakailangan. Tinutulungan niya sila kung may problema sila. At sinasamahan niya sila tuwing may kinakaharap sila. Ngunit kung hindi mangyayari ang mga iyon, mag-isa lang si Eloy. Ang pagiging mag-isa ay nakadama ng kasiyahan para sa dalaga. Mahal niya ang kanyang oras sa kanyang sarili. Isang araw, nagising si Eloy na humahagulgol. Ayaw niya ng umaga. Actually, she hates it. Kinamumuhian niya kung paano siya laging binubulag ng araw sa tuwing idinidilat niya ang kanyang mga mata. At kinamumuhian niya ang ingay ng mga sasakyan na gumigising sa kanya mula sa kanyang payapang pamamahinga. At gaya ng dati, hinablot ni Eloy ang kanyang damit pagkatapos maligo at isinuot niya ito. Hinuhusgahan ng ibang tao ang kanyang estilo, ngunit hindi niya ito pinapansin at hindi niya pinapakialaman. Sa tingin niya, ang cute talaga ng style niya. Ang cute talaga. Wala lang taste ang mga tao. Matapos masiguradong presentable ang itsura niya, bumaba si Eloy para salubungin ang kanyang headmaid na si Julian. Good morning, Ma'am Eloy. Nakangiting bati ni Julian sa dalaga. Good morning, Ate Julian. Kumusta ka ngayon? Tanong ni Eloy habang nakaupo sa mesa habang hinahainan ng mga kasambahay ang kanyang almusal. Doing fine as usual. Salamat sa pagtatanong. Sagot ni Julian. Lumaki si Eloy kasama si Julian na halos laging nasa tabi niya. Hindi dahil sa hindi siya minamahal ng kanyang ina na si Nerissa at ng kanyang ama na si Shaniel. Namatay na kasi si Shaniel noong 2 taong gulang pa lamang siya at umalis na si Nerissa para alagaan ang kanilang pamilya. Ibig sabihin, kailangan ni Nerissa na magtrabaho ng walang pagod upang kumita ng pera upang ang kanyang anak na babae ay magkaroon ng mapayapa at maayos na buhay. Naiintindihan ito ni Eloy. Naiintindihan niya ang mga paghihirap na kinakaharap ng kanyang ina at kung bakit niya ito ginagawa. Naiintindihan niya at alam niya kung gaano siya kamahal ni Nerissa at forever niya itong ipinagpapasalamat. Kahit kailan ay hindi niya kinundina ang kanyang ina na hindi naroroon. Sa katunayan, ay pinatibay nito ang kanilang pagmamahal sa kanyang ina na ginagawa ang lahat para sa kanya at sa kanyang nakababatang kapatid na si Miko. Natutuwa si Eloy kung gaano kalaki ang effort ni Nerissa sa pagpapalaki sa kanya. Hindi niya kinasusuklaman ang kanyang mga magulang at tinuruan niya ang kanyang kapatid na si Miko na huwag din silang kamuhian. Iyon ang dahilan kung bakit naging mabuting tao si Eloy. Bare minimum talaga, pero at least
Mas magaling si Eloy kaysa sa iba pang mayayamang bata na brats at spoiled. Anong plano mo ngayon, Ma'am Eloy? Tanong ni Julian habang iniaabot ang panyo kay Eloy habang pinupunasan ni Eloy ang bibig nito. Nothing much. I just want to visit Mom today. Baka kasama ka ba? Tanong ni Eloy. Napabuntong hininga si Julian bago siya sumagot. I'm sorry po, Ma'am Eloy, pero hindi ko kaya. Mamimili po kasi ako ng groceries ngayon. Sabi ni Julian habang nagsusorry. Oh, okay, huwag kang mag-alala. Niisip ko lang kung gusto mong tuklasin ang kumpanya kasama ko. Thank you for the kind offer. Pero kailangan ko muna unahin yung mga trabaho dito sa bahay. Sabi ni Julian na siya namang ikinatulis ng uso ni Eloy. Sige na please. Mag-i-explore pa tayo sa kumpanya at sasamahan kita. Pasensya na pero hindi ako makakasama sa palengke. Pero ngayon lang yung araw na makikita ko si nanay. Umiit ang puso ni Julian dahil dito. Tunay na isang anghel si Eloy. Napakabait niya talaga. Batid ni Julian na siyang may kasalanan, ngunit si Eloy ay biglang inangkin ang kanyang kasalanan at humingi ng tawad para dito. Ito ang dahilan kung bakit nabuhay si Julian upang magtrabaho para sa pamilya ni Eloy. Si Julian ay para ng nakatatandang anak na babae. I'll prepare the things that you will be needing done. Thank you so much for your understanding. Sana makarating ka ng ligtas sa kumpanya. Sabi ni Julian at ngumiti muna bago umalis para ihanda ang mga kailangan ni Eloy. Malaki ang ngiti ni Eloy nang makarating sa kumpanya. Lahat ay binigyan ng kakaibang tingin si Eloy, ngunit hindi niya ito pinansin. Sanay na siyang hinuhusgahan ng mga tao ang kakaiba niyang anyo o pananamit. First time niyang pumunta doon dahil wala siyang dahilan para pumunta doon. Ayaw niyang may istorbo ang kanyang ina sa pagtatrabaho, kaya naman ito ang unang beses na makapasok siya sa kumpanya. Agad na pumasok si Eloy sa loob ng kumpanya habang humahanap ng kinauukulan o kung sino mang sekretarya ang makapaghahatid sa kanyang ina. Gayunpaman, tila hindi sinasadyang makapasok si Eloy sa maling silid. Nang buksan ni Eloy ang pinto at sinilip ang ulo nito, lahat ng nasa desk nila ay biglang napatingin sa kanya. Nakapagpataranta ito kay Eloy, ngunit hindi yun naging hadlang para tuluyang buksan niya ang pinto at agad na naglakad patungo sa isa sa mga empleyado para magtanong. Hi, I'm so sorry kung makakaabala ko, pero may nakakaalam ba kung saan ang opisina ni Chairman? Anunsyo ni Eloy sa buong kwarto. Natahimik ang lahat. Tanging boses lang ni Eloy yung umaalingaw sa buong kwarto na parang siya lang ang nandoon. Tumutulo ang pawis ni Eloy sa kanyang pisngi bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Meron bang... Hindi kami nakikipag-usap sa mga pulubi. Excuse me, sabi ng isa sa mga empleyado habang nakataas ang kilay nila kay Eloy na naglalakad palapit sa kanila. Tumigil ka nga dyan. Huwag kang lumapit. Ayaw namin sa buong opisinang to ang mga mikrobyo mo, sabi ng isa pang empleyado. Mangyaring umalis ka na sa opisina ngayon o tatawag kami ng security. Isang chorus ng oo ang narinig mula sa loob ng kwarto. Well, parang lahat ng tao ay galit kay Eloy. Maghintay. Hindi. Hindi iyon ang kaso. Hindi naman sila talaga galit sa kanya. Galit sila sa pananamit niya. Dahil sa pananamit ni Eloy, naisip nila na siya ay pulubi. At siguradong na-offend si Eloy dito. Sa kanyang pag-iisip, ang mga tao ay hindi maaaring mag-isip ng isang bagay tungkol sa isang tao nang hindi sila kilala. Mali yun. I'm not a beggar, I swear. Just please tell me where the chairman's office para makaalis na ako agad. Alok ni Eloy pero hindi. Walang magsasabi sa kanya ng kahit ano. Magnanakaw ang lokong ito. Sigaw ng isang babaeng empleyado na may pulang buhok. Ako? Magnanakaw? Bakit mo naman nasabi yan? Nakipagtalo pabalik si Eloy. Ma'am, kung ikaw ay nagbabalak na magnakaw mula sa isang mayamang kumpanya, magsuot ka man lang na maganda
para makihalubilo ka sa crowd mula sa isang mayamang kumpanya. Napakalinaw ko anong sinusubukan mong gawin dito. Seryoso? Ganito na ba talaga kadesperado ang mga mahihirap? Sabi ng isang pandak na lalaki na may asul na mata. Ang ganda ng mga mata niya. Sayang naman ang pagkatao niya. Kumunot ang noo ni Eloy. Hindi ka pwedeng mag-assume ng ganyan sa akin. Kumunot ang noo ni Eloy at nagreklamo. Mukhang galing ka sa kalye, alam mo. Ano ba yung suot mo? Nakakadiri kang pulubi. Siyempre mapapalagay ka namin. Para kang naghukay ng damit mo sa basurahan. Hindi. Hinukay mo yung damit mo sa basurahan, di ba? Siyempre ginawa mo. Pupusta akong wala kang pera ngayon at pinaplano mong ibenta ang anumang maaari mong nakawin dito. Ang mga empleyado ay nag-akala lamang tungkol sa kanya dahil lamang sa kanyang pananamit. Napakabastos. Hindi makapaniwala ni Eloy na ang mga taong ito ay tinanggap para magtrabaho sa kanyang mabait at mapagmahal na ina. Napakasama. Pero wala siyang magawa. Kaya nagpasya na lang si Eloy na lumabas at hanapin mag-isa ang opisina ng chairman. Hay! Akala ko hindi pa inaalis. Bulong ng bland na supervisor sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng lahat si Eloy na lumabas ng opisina. Maya-maya pa ay bumalik na sila sa kani-kanilang trabaho. Samantala, nagpalipas ng 10 minuto si Eloy bago tuluyang nahanap ang opisina ng kanyang ina. Ina! Sigaw ni Eloy nang makita ang kanyang ina na nakaupo sa kanyang mesa habang umiinom ng isang tasa ng kape. Oh Eloy, nandito ka pala. I'm so glad. Nagyakapan ng dalawa bago sila pumunta sa gilid para umupo sa mga couch. Bakit mo ako pinatawag dito? Nakatanggap ako ng masamang serbisyo habang hinahanap kita, alam mo ba? Reklamo ni Eloy sa kanyang ina. Hindi niya sinisikap na siraan ang imahe ng mga empleyado. Nagsasabi lang siya ng mga katotohanan sa nangyari. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang mga empleyadong iyon ay lalaitin siya ng ganoon dahil lamang sa pananamit niya. Oh? Sabihin mo nga sa akin ang masasamang serbisyong natanggap mo? Udyok ni Nerissa sa anak habang yakap-yakap ito. Ininsulto nila ako at sinabing mahirap ako nung tinatanong ko lang kung saang direksyon ng opisina mo. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala sa kanila. Reklamo ni Eloy habang namumula ang pisngi. Bahagyang natawa si Nerissa bago sinabing, sumama ka sa akin, mahal. Gaya nga ng sinabi ng kanyang ina, sumunod si Eloy dito. Nataranta si Eloy na makita niyang naglalakad ang kanyang ina patungo sa isang pamilyar na pinto. Anong ginagawa natin dito, inay? Teka, huwag mo silang pagalitan. Nagkamali lang sila at wala silang sinasadyang masama. Pakiusap ni Eloy sa ina at tumawa lang si Nerissa. Huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit na sisigawan sila. May i-announce lang ako. Tumango si Eloy bago pumasok sa opisina ang dalawa. Nang makita ang kanilang amo, ay agad na tumayo ang lahat at binati si Nerissa. Ang ikinagulat nila ay si Eloy na nakatayo sa tabi ni Nerissa. Nataranta sila. Everyone, gaya ng alam niyong lahat, ako ay nagtatrabaho sa kumpanyang ito mula nung 15 taon na nakalilipas. Ngunit sa wakas, ay oras na para magpahinga ko. Oras na para i-enjoy ko naman ang napakasayang bakasyon sa States. Kaya lahat, magkakaroon kayo ng bagong chairman. Kilalanin ng aking anak na babae, si Eloy. She will be your new chairman. Sabi ni Nerissa sa bayakap sa anak mula sa likod niya. Ano? Tanong ni Eloy. Hindi naman siya gaanong nagulat dahil alam niyang darating ang araw na ito at wala siyang pakialam na kunin ng kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ina na itayo. Pero hindi niya alam na magiging ganito kadali. You heard me right, my dearest daughter? This is your company now. Nakangiting sabi ni Nerissa. Ang pagpapasaya sa kanyang ina ay nagpapasaya din sa kanya. Masaya ang umiti ang dalawa sa isa't isa. Ngunit hindi iyon ang kaso para sa mga empleyado dahil naalala nila ang sinabi nila sa pulubi ilang sandali lang ang nakalipas. Mula ngayon, magtatrabaho na sila
sa ilalim ng bagong chairman na kanilang ininsulto at tinawag na bulubi. Well, nakuha nilang nararapat sa kanila. Sana na lang ay hindi bawasan ni Eloy sa kalahati ang kanilang mga sweldo.